Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marcos Evangelista at shoutout kay Filiones Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Napakabilis ng mga ito na halos nahulog sila sa gitna na parang mga meteorite. Pagkatapos noon, bigla siyang huminto sa isang lugar na wala pang 10 centimeters ang layo mula sa kanyang destinasyon. Ang buong aksyon ay lubhang mapanganib at tila walang panganib. Sa huli, ang lahat ay maibubuod lamang sa isang salita, matatag. Ang Aaron ay masyadong matatag. Si Ivory ay sumimangot at tumitig sa paanan ni Da, ngunit palaging may kulay abong buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit tumigil dito ang Aaron. Parang walang mali dito. What's the matter? Tanong ni Ivory. Ngumiti si Hansani, tumingin sa paligid at sinabing, ito dapat ang pinakasentro ng tiwangwang lugar na ito. Ano ang ibig sabihin nito? Pasukan. Aaron Road. Entrance. Sumimangot si Ivory at tumingin sa kanyang paanan. Tila walang pinagkaiba dito at sa ibang lugar. Magiliw na ngumiti si Aaron at hinaranggan si Ivory sa likod niya. Pagkatapos ay ang puwersa ng yin at yang sa kanyang kamay ay biglang tumama sa kanyang mga paa, bang! Kasabay ng dalawang puwersa na sumasabog sa lupa, ang lupa ay sumabog din ng lubos na may malakas na ingay, gray na lupa, kulay abo sa buong kalangitan, isang maapoy na pulang tunaw na butas ng slurry, lumitaw sa harap nila, ang diameter ng butas ay halos 1 metro. Napapaligiran ito ng nagninangas na pulang magma. Ito ay malalim ngunit hindi nasa ilalim, tulad ng isang maliit ngunit napakalalim na bunganga ng bulkan. Sumimangot si Ivory, nagtago sa likod ng Aaron at sinulyapan ito. Kakaibang sinabi niya, hindi ba bunganga ito? Bakit mo sinasabing pasukan? Sinabi sa akin ng Dragon of Silver Armor na dapat ay latian ang lugar na ito, ngunit sa katunayan ito ay puno ng mga bundok at bato. Ang puntong ito ay maaaring kung gayon, ito ay maaaring isa sa kanila. Pangalawa, ang 8 trigram ay nagsasabi na ang pintuan ng buhay ay ang pintuan ng kamatayan, at ang pintuan ng kamatayan ay ang pintuan ng buhay, may mga tuloy-tuloy bundok sa paligid, ngunit ang batas sa gitna ay biglang nagbabago at nakaayos sa anyo ng karakter ng Hui. Ang sentro ng karakter ng Hui ay ang bibig, at ang bibig ay ang buhay, kaya ito ang pangalawang pasukan. Parehong ipinapakita ang same thing, so, welcome summer, bababa na tayo. Bumaba ka. Natigilan si Ivory. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Umiling si Ivory, naniniwala ako na wala kang kondisyon dito. Huwag mong sabihin na ang bunganga ay pasukan, kahit na tinutukoy nito ang isang USA bilang kabayo. Hiling ko pa para lang ipaalala sa iyo at makita mo ng malinaw. Ngumiti si Hansani, hinawakan ang kamay ni Ivory at magiliw na sinabi, huwag kang mag-alala, nandito ako, bunganga talaga ito, tiyak na ibubuhos ko ang dagat at papatayin ito. Tumanggaw si Zia at ngumiti. Bahagyang gumalaw si Aaron, sinamantala ang pagkakataong yakapin si Ivory at dumiretso sa crater. Pagkapasok ni Fang, ang mataas na temperatura sa loob ay agad na sinunog ang kanilang takip ng enerhiya, na tila sisabog anumang oras. Ngunit pagkatapos, habang ang Aaron ay pumasok sa loob ng parami, ang temperatura sa paligid ay nagsimulang bumaba, ang kulay ng apoy na pula ay nagsimulang kumupas, at sa wakas ay bumalik sa kadiliman sa ilalim ng lupa. Ang kadiliman ay sinamahan ng lamig. Biglang, ilang sandali matapos ang pinakamadilim na oras ay dumating, isang gintong liwanag ang biglang lumitaw sa ilalim ng kanilang mga talampakan. Sa gininto ang liwanag na ito, lumiwanag at lumiwanag ang paligid hanggang sa tuluyang nagliwanag ang kanilang mga mata. Halos sabay ding huminto ang mag-asawang Aaron. Sa kanilang paanan, may maliwanag at transparent na compartment.
Sa pamamagitan ng compartment, halos hindi mo makita na parang may napakalaking underground space sa ibaba. Ang espasyo ay maliwanag na maliwanag, at may mga taong nagkukumpulan paminsan-minsan. Si Ivory ay nag-isip ng isang tunog, ngunit si Aaron ay gumawa ng sumisitsit na kilos. Maya-maya, ngumiti si Aaron at itinuro ang diaphragm sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos, bahagyang gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, at ang isang maliit na halaga ng enerhiya ay direktang ibinuhos sa ang maskara ng enerhiya. Halos sa sandaling dumating ang enerhiya, ang buong diaphragm ay tulad ng nangyari kay Buddha sa isang iglap, at ang buong katawan ay natatakpan ng ilaw ng kuryente. Si Ivory ay direktang nagulat at natigilan. Ito ay isang maliit na paggalaw lamang, at ang diaphragm ay magpapa-flash ng naturang electric light. Kung direktang hinawakan ito ng dalawang tao, ilang cycle ang hindi makuryent sa mga taong nabubuhay ang malaking kuryenteng nabuo ng diaphragm. Nang siya ay natakot, mahinang ngumiti si Aaron. Ang lakas ng yin ng kanyang kanang kamay ay nagtipon at direktang tumama sa diaphragm. Ang diaphragm ay hindi nagdulot ng anumang kidlat, ngunit tila walang naramdaman. Nang muli itong tumugon, sina Hansan at Ivory ay nawala na sa kinalalagyan at direktang pumasok na may yin na enerhiya. Storytelling channel sa YouTube. Nang lumitaw ang puting liwanag, muling lumitaw ang mga figure ni na Aaron at Ivory, sila ay nasa underground space sa loob ng diaphragm. Wow! Nang tumingin si Ivory sa paligid, hindi niya napigil ang sumabog sa kaguluhan. Nasaan ang underground space na ito? Isa itong malaking underground city. Kinukuha nila ang lupa bilang langit at ang lupa bilang lupa. Ang taas ng espasyo ay halos 100 metro. Pagkatapos ay kumakalat ito sa taas na ito at tila walang hangganan. Sa madaling salita, hindi nila makita ang dulo sa paligid nito. Naturally, hindi nila masasabi kung gaano ito kalaki sa isang panahon. Sa lungsod, may mga mababang lupang bahay na itinayo sa lahat ng dako. Ang mga ito ay umiiral ng hindi maayos ngunit nakaayos ng maayos, upang bumuo ng isang malaking urban landscape na magkasama. Kung hindi ko lang nakita ng sarili kong mga mata, hindi ako maniniwala. May ganoong kalaking underground city sa ilalim ng tigang na lupaing ito, bulalas ni Ivory. Tumango rin si Aaron. Oo, hindi banggitin si Ivory. Kahit si Aaron mismo ay hindi naisip na may ganoong espasyo sa ilalim ng lupa. Mula sa pagmamadali at pagmamadali ng lahat ng uri ng hakang, mararamdaman ng Aaron ang kasaganaan at yaman ng lungsod. May darating. Mahinang sabi ni Aaron, kinuha si Ivory at lumingon sa isang tabi at nagtago sa likod ng madilim na haligi. Pagkatapos, ang tunog ng mga yabag ay mula sa malayo hanggang sa malapit. Ngunit nang sila ay talagang dumaan sa Aaron na mag-asawa, ang mag-asawa ay hindi naiwasang magtitigan nang makita sila. Sana mali sila, dahil sa pagdaan sa kanila. It's so weird. Ito ay isang grupo ng mga duwende. O, hindi mo matatawag ang mga tao. Sila ay mga langgam, bawat isa ay kasing laki ng kanilang mga kamao, nakatayo sa kanilang mga binti at naglalakad na parang mga tao. Pagkatapos ay naroon ang kanilang mga kamay, bawat isa ay may hawak na isang bagay na katulad ng isang sibat, ngunit mas parang mga kahoy na panggatong sa mga mata ng Aaron. Sila ay humakbang sa isang hilera. Lalaki ng langgam. Hindi napigilan ni Su Yingxia na bamulong kay Aaron. Bagamat talagang hindi ka panipaniwala, tila ang dahilan ng mababang taas ng mga bahay na iyon ay talagang hindi matangkad at maliit ang mga taong nakatira doon. Ito ba ang diwa ng mga langgam? Nagtaka si Aaron. Ngayon siya ay nagsimulang magtaka ng higit at higit kung bakit ang dragon ng pilak na baluti ay hiniling sa kanya na pumunta dito, at kung bakit siya pumunta dito. Dapat ba akong manghuli ng mga langgam at bumalik sa bar? Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Ivory. Ito ay isang magandang tanong. Diretso kong tinanong si Aaron, dahil halatang si Aaron mismo ay hindi alam kung ano ang gagawin. Siya ay isang tandang pananong sa isang dulo. Pinapunta lang ako ng lalaking iyon dito, pero hindi niya sinabi kung ano ang gusto niyang gawin, at hindi latian kapag bumaba siya. Tingnan natin. Walang magawa ang Aaron. Inilibot ni Ivory ang kanyang mga mata, mukhang iniisip niya na dapat kang manghuli ng mga langgam at bumalik upang gumawa ng alak. Tingnan ang hugis ng kanilang katawan at gumawa ng isang malaking tonic. Binigyan ng masamang tingin ni Aaron si Ivory, wala akong pakialam kung aayusin ko ito o hindi. Anyway,
hindi ka pa ba nakakahanap ng huling lugar para magbulalas? Matapos marinig ang mga salita ni Aaron, si Ivory ay natigilan, at bigla itong naaninag. Nibald ang mga ngipin ni Bey at direktang tinurot si Aaron, "Namamatay ka." Ang taba ng katawan ng Aaron ay pilipit. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang tumayo ang mag-asawa, at ang kanilang mga ngiti ay tumigas sa kanilang mga mukha. Dahil hindi ko alam kung kailan pabalik-balik ang pangkat ng mga langgam, biglang sumulpat sa kanilang harapan, at sa oras na ito, lahat sila ay nag-assume ng agresibong posture. Diretso ang itinuro sa kanila ng sibat, at ang mga mata sa kanilang maitim na ulo ay nakatitig sa kanila. Inalis ng mag-asawa ang kanilang mga ngiti at umubo para mabawasan ang kahihiyan. Terren, ang dalawang galame sa ulo ng nangungunang langgam ay gumalaw at gumawa ng isang naguguluhang tunog sa maikling panahon. Natigilan din ang mag-asawa. Hindi nila inaasahan na lalabas sa bibig ng langgam ang mga salita ng tao. Ngunit bago makapagsalita si Han 3,200 tao, tinusok ng langgam ang kanyang sibat pasulong, gumawa ng isang malaking hakbang at sumigaw, matapang na baliw, maglakas loob na pumasok sa lungsod ng apoy ng lupa nang walang pahintulot. "Halika, kunin mo ito para sa akin." Panipi. Pagkatapos, itinutok din ng mga langgam sa tabi niya ang kanilang mga sibat. At halos kasabay nito, hindi ko alam kung saan ako susugurin ng mga langgam, napapaligiran ng pagtingin sa paligid, may mga ganyang bagay sa paligid. Kahit na ang mga taong walang siksik na phobia ay hindi maiwasang makaramdam ng manhid kapag nakita nila ang kanilang numero sa oras na ito. May mga gumagapang na itim na, mahabang batis, saan man sa lupa. Ni hindi mo makita ang orihinal na kulay ng lupa. Gayunpaman, hindi pa ito natapos. Nang napapalibutan sila ng tinapay sa gulat, bigla silang nakarinig ng mga putok ng hagong. Sa pagbabalik tanaw, nakita nila na sa kalagitnaan ng hangin, may mga makakapal na itim na bagay na lumilipad dito. Lumipad na langgam. Si Ivory ay hindi isang tanda. Halos magkapareho sila sa laki ng mga langgam sa lupa at halos magkapareho ang mga sandata, maliban na may dalawang pakpak sila sa likod at patuloy na pumapagaspas sa paglipad. Ibaba mo ang iyong mga armas, ibaba ang iyong pagtutol. Sa sandaling lumipad sila, direktang pinalibutan nila ang mag-asawa ng malapitan at sinigawan sila ng malakas. "Mukhang masama ang sitwasyon natin," sabi ni Aaron kay Ivory sa kahihiyan. Sumimangot din si Ivory at mapait na ngumiti, "Hindi ko sinasadya ang anumang kawalan ng respeto sa kanila, ngunit mula sa maliit hanggang sa malaki, napalibutan ako ng isang grupo ng mga langgam sa unang pagkakataon." Wala ring choice si Aaron kundi ngumiti ng mapait. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi alam, at ang padalos-dalos na pagpapalitan ng putok ay hindi ang gusto ng Aaron. Bahagya niyang itinaas ang kanyang kamay at sumuko, "Mga Ginoo, huwag kayong magulo, wala kaming mali siya. Kunin mo na." Walang pakialam ang mga nangungunang langgam. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanilang maliliit na kamay, ilang mga sundalong langgam ang direktang pumunta sa magkabilang panig. Kasabay nito, ang kanilang mga sibat ay nagpapanatili ng mataas na alerto sa lahat ng oras. Sinubukan ng ilan pang langgam na itali ang kanilang mga kamay gamit ang kanilang mga lubad. Ngunit ang nakakahiyang bagay ay kahit na ang pinakamahabang lubad sa kamay ng ilang langgam ay sapat na upang itali ang kanilang mga sarili sa hindi mabilang na mga bilog, ito ay medyo katawa-tawa para sa Aaron at Ivory. "Huwag kang mag-alala, tayo na mismo ang gumawa." Pagkatapos nito, direktang pinunit ni Aaron ang manggas ng kanyang Amerikana, at pagkatapos ay hinati ito sa dalawang bahagi. Una, itinali niya ang kamay ni Ivory, at pagkatapos ay itinali ang sariling kamay. "Mga Ginoo, posible ba ito?" tanong ni Aaron. Bagamat medyo paile ang self-binding, talagang walang magawa ang Aaron. Kung hindi, ang mga langgam na ito ay may sapat na taas sa pagitan ng isa't isa nang hindi sinasabi kung gaano katagal ang aabutin upang mabigkis ang kanilang mag-asawa. Walang sinabi ang nangungunang langgam. Nanatili lang siyang nakatingin sa Aaron. Ilang sandali pa, ibinuka niya ang kanyang bibig, "Paano mo nahanap dito?" "May nagtanong sa atin na pumunta dito." "Aaron na kalsada, WHO?" tanong niya. Nag-alinlangan si Aaron at sa wakas ay umiling, "Ilihim mo ito. Kung ibebenta mo ito, hindi ba't hindi maganda?" "Well, kung nais mong pag-usapan ang tungkol sa kabutihan at katwiran, pumunta sa bilangguan."
Halika, ipasok mo ako sa kulungan. Oo, ilang sundalo ang nagutos. Sa susunod na segundo, pinalayas nila sila gamit ang mga sibat, go. Nagkatinginan sina Aaron at Ivory nang may pag-aatubili at wala nang sinabi pa. Sinundan nila ang pag-atake ng hukbong langgam at mabagal silang kumilos. Isang alon ng mga tao ang dumaan sa mga lansangan ng lungsod ng sunod-sunod, na umaakit sa hindi mabilang na mga residente ng langgam. Sa laki, si Ivory at Aaron Antay-Buda ay parang mga higanti, at maging ang tunog na dala ng bawat hakbang ay parang lindol sa kanila. Isang grupo ng mga residente ng langgam ang nagbigay ng payo at sa parehong oras ay napaka-curious. Sa katunayan, halos nasa ganitong mood ang Aaron at Ivory. Hindi pa sila nakakita ng ganitong kahangahangang mundo sa ilalim ng lupa, lalo pa ang mga langgam at kakaibang tao. Pagkatapos maglakad sa kalye, dumiretso ang grupo sa isang malaking bahay. Bagamat walang nakasulat na lugar, alam ng mga taong may malinaw na mata na ang lugar na ito ay dapat na kanilang selda sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa hugis nito. Gayunpaman, hindi sinasabi ng pangangatawan ni Aaron, Ivory na nakakulong sila sa isang selda. Gustuhin man nilang pumasok, mas mabuti pa sila kaysa sa pagpunta sa langit. Sa oras pa lamang ng kaguluhan, isang kawal ng langgam ang bamulong ng ilang salita sa tainga ng pinuno ng langgam, na agad namang tumanggo. Dalhin sila sa altar sa kanluran ng lungsod, at pagkatapos ay itali sila sa nakakulong na haligi ng dragon. Ang pinuno ay nagbigay ng utos, ang lumilipad na mga sundalo ang may pananagutan sa paggapos. Oo, sagot ng mga sundalong langgam. Puntahan mo ang nakakulong na lubod ng dragon at ipapaalam ko sa Panginoon ng lungsod. Inutusan din niya ang kanyang mga tauhan na magsabi. Tumanggo ang lalaki, oo. Maghiwalay. Pagkatapos ay tumalikod siya at mabilis na naglakad patungo sa isang malaki at marangyang bahay sa silangan ng lungsod. Ang kanyang mga pinagkakatiwalaan ay pumunta sa hilaga ng lungsod. Kung tungkol sa malaking bilang ng mga tropang naiwan, dinala nila sina Aaron at Ivory sa altar sa kanluran ng lungsod sa paraan ng pagsasama-sama ng lupa at hangin. Sa oras na ito, sa malaki at marangyang bahay, may mas mahiwagang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!